So ayan, welcome back sa ating channel. Ito nga palang episode 1 ng Introduction to Programming. So, medyo na rin itong episode 1 na to, 1 month halos sa episode 0. Actually, pangatlong take ko na to ng episode 1. Yung mga take ko nakaraan is hindi ko na nagustuhan kasi hindi ko masyado ini-edit talaga. Tamad ako mag-edit. So, busy din ako. So, kung ano lang yung na-record ko, cut lang ng intro saka ng outro. Yun na yun. Hindi ko siya lalagyan ng masyadong edit. Kasi dagdag trabaho din and hindi ko siya gusto. Then, episode 1 tayo. Ito na tayo. Introduction to Programming. So, ano nga bang programming? So, ang definition nito, so pinakasimple yung definition lang gagamitin ko, hindi yung sobrang haba. Ayun yung gawin natin dito sa module na to. So, definition, giving a computer a set of instructions to perform tasks. Programming languages help us do this, like C#, Python, Java. So, ang programming is giving a computer a set of instructions to perform tasks. So, from the word itself, so, nagko-code tayo, nagko-program. Kung anong program natin or i-node, yun yung gagawin ng computer. The act itself of writing code or writing a program is programming, the act itself. So, yun lang tatandaan sa definition. Simplified lang to. Then, para magawa natin ng programming, kailangan natin gumamit ng programming languages like C#, Python, Java, etc. So, ang dami ng programming languages natin. Pwede kayo mamili kung ano gagamitin nyo. Depende sa inyong end goal. Kung web dev, HTML, CSS, JavaScript, and then PHP for the backend. Yun. Tapos for gaming, C# for Unity, then many more, C++. Tapos kung AI, Python. So, depende na yun kung ano ang inyong end goal. Sa real-world analogy naman natin, programming is like writing a recipe for the computer to follow. So, ang gusto ko sa programming is kung ano lang ang sinabi natin na gawin niya, yun lang ang gagawin niya. For example, sinabi ko sa computer na mag-display or mag-print na hello world. Yun lang gagawin niya. Wala siyang gagawin outside of the scope ng pinograma. Kung ano lang ang pinograma, yun lang gagawin niya. It will not do anything below and beyond that program. Okay, next natin. How C# works behind the scene. So, paano nga ba nag-work ang C#? Ang C# programming language behind the scene. So, sinabi ko nga sa episode 0, C# gagamit natin na programming languages dito. So, kung paano nga siya nag-work behind the scenes, pag mayara natin, ganito. So, pag nagsulat ka ng code, then, nag-build ka, or nag-run ka, kino-compile niya. Kino-compile siya ng C# compiler, then, ina-execute siya ng .NET runtime. So, yung C# compiler, so, halos, pala mo nga, halos karamihan ng programming languages is compiled language. Ano nga ba yung compiled language? So, compiled language is kino-compile siya ng compiler yung code para maging machine code. Kasi, hindi naiintindihan ng computer yung mismong code natin. Halimbawa, sa C#, console time hello world. Hindi niya naiintindihan. So, yung compiler ang
trabaho ng compiler is i-translate yung ating code into machine code. Ang machine code is yung 01011010. Yun. Compile siya para maintindihan siya ng computer. Then, .NET runtime executes it. So, yung .NET runtime is yun yung parang environment kung saan siya nag-run. In-execute yung program natin. Bawa, sa program natin, console, write line, hello world. Mag-display or mag-print yung hello world sa ating GUI or console. Then, yun. Gagamitin na yung .NET runtime, doon siya mag-execute. Tapos, output is shown in console or GUI window. So, kung nasubukan na mag-program is doon siya lalabas sa console or GUI window. So, sa Windows and kung gagawin Sharp Develop, ang kanyang GUI window is parang CMD lang, yung kanyang display. Tapos, C# is a compiled language not interpreted one, like Python. So, ang C# is compiled language, so na sabi ko kanina. Pagka-compile nga pala, sabi compiled language, is isang take na lang na kaya translate yung buong code. Pagka-run mo, isang lang, i-compile niya muna, saka siya mag-execute pag nag-build ka or run. I-compile na itong machine language yung whole block ng code. Kumbaga, lahat na buo. Yung classes, methods, buo. Hindi katulad ng interpreted, like Python. Line by line niya ini-interpret yung code, yung human readable code to machine language. Line by line niya translate tong machine code. Like sa Python, print hello world. Tapos may pa doon, may sunod ka pang mga program. Line by line na yung translate gamit ang interpreter. Kaya hindi masyadong efficient and medyo mabagal ang mga interpreted language, hindi katulad ng mga compiled language. So next, compilation and execution natin sa C#. Pag mag-write ka ng code mo, then click build, F8 to compile, or click run to execute. Tapos, dito na siya sa console window. So, testing natin. Sharp Develop. Tagal ko dito, hindi nabubuksan. Ito yung ginawa natin ng harang ng episode. Ayan. So, ito, hello world. Ayan. Pag tapos na mag-write ng code, pwede tayo mag-build ito. Nakakita ko ito sa teacher ko Nag-build muna siya, build solution or F8 shortcut. Saka siya nag-run. Hindi ko alam kung matanda na yung instructor ko, kaya yung ginagawa rin. Kasi pag ka dito sa Sharp Develop, pag nag-run ka, automatic na siya nag-build. Ayan, hello world. Ito yung first natin, build program. Ayan, hello world. Build ito, ayan, F8 or run. Or run project. Ayan. Ito yung ating tinatawag na console or GUI window. Ito. Ayan.
So, yan sabi ko, parang ano siya, CMD sa Windows. Then, kung sabi ko kanina sa second slide ata to, na kung ano na sabi sa computer, bilang ang gagawin niya. Ano ba ito? Console, right and hello world. Yung right line, ibig sabihin, display in a new line. So, kapag nag-run tayo, yun ang gagawin niya. Hello world. Tapos, kapag naglagay pa tayo ng isa, halimbawa, yan, console, right line, hello world, 0. Ayan, kapag ano tayo, run, kapag in-execute natin to ulit, ayan, ayan, ayan na siya. Nag-display or print na siya in a new line, hello world 0. Then, tulad nga sabi ko kanina is, kapag gamit kayo ng compiled language, hindi interpreted, is one take lang na isang beses na lang tinatranslate yung code into machine readable code. So, kung makita nyo, medyo mabilis siya. So, I mean, mabilis siya kasi konti pa yung program natin. Kasi kung sa Python din, mabilis din naman siya kung konti lang program, ating code. Kasi kung nagawa tayo ng system, and ano tayo, yung halimbawa, yung pang next topic ko na pala ito, baka hindi nyo pa naiintindihan kung paano pala kayo sa programming. Then, next natin, so, quick intro natin sa programming concepts, core programming concepts. Variable is a named container for data. So ang variable is dito tayo nag-store ng ating data. Para siyang, sabihan ng structure ko, siya, para siyang garapon na doon ka naglalagay ng mga bagay. So, next is data type. Determines the type of data stored in a variable. So, mamaya bigyan ko ng example. So, ang data type natin is int, string, bool or boolean. Tapos, meron pa tayo dyang double, character. So, next episode natin ito topic. So, class is a blueprint for creating objects. Sa class, nandito lahat ng ating program or code. Then, method are usable block of code that performs a task. So, example natin. Yan. So, ang ating variable is a name container. Int. Itong int na to, ayan, isa siyang data type. So, kapag tayo dito, variable name halimbawa is number old equal to. Ayan. So, sa C#, ganito mag-declare ng isang variable. Ganito. Or pwede namang lang siya. Bawa, int number. Ganyan. Hindi mo natin siya lagyan ng value. Mamaya natin siya sa program lalagyan ng mamaya pa at lalagyan ng value later on sa nag-code tayo program. Kasi hindi naman siya kailangan talaga lagyan ng value minsan, pero may tayo dyan, may discipline. Na sinusunod ko din to is kapag may integer tayo, declare para maiwasan yung null na value is naglalagay ako ng 0 equal 0.
Hindi naman ginagawa ko kung hindi naman talaga siya kailangan. Nalagyan ko siya ng 0 para may laman. Laman siya at the same time, wala. May laman siya pero at the same time, wala. Yun yung 0 kapag sa integer. Then ito, sa kung makita ito, delete natin ito. Dito sa line na to is, ito yung isang variable na may value. So, ito yung data type natin, integer. Ibig sabihin yan, yung ating variable na number is integer lang ang kanyang pwedeng i-hold. Hindi siya pwedeng mag-hold ng string. Tingnan nyo. Pag nag-run tayo, wala siyang problema. Pero kapag naglagay tayo ng string, so ang string nga pala is, nilalagay natin siya sa double quotation. Diba? Lagay tayo string na P. Pinoy. Pinoy. Pag tayo, hindi siya mag-aaral kasi cannot implicitly convert string into int. Hindi tayo pwede maglagay ng string sa data type na int. So, pwede natin siya i-convert kung yung string natin is number. For example, ito, lagay tayo ng 9. Hindi pa din siya tatanggapin kasi string siya. Nasa loob siya ng double quotation. So, lahat ng nasa loob ng double quotation na yan is string, kahit number siya. So, next episode natin, siguro matatalangan yung pag-convert ng string to integer. Hindi ko lang alam kung gano'ng katagal ko siya bago ma-upload. Kasi nakailang take din ako nito eh. Ayan. So, ito yung data type, variable name. Itong variable name, kahit ano siya. Pero kapag nagsusulat ako ng variable name, kung ano yung purpose niya. Halimbawa, yung purpose ng variable name is mag-hold ng mag-hold ng name na pangalan name. Age na lang, age as integer. So, age ang ipapangalan ko. Hindi naman pwedeng lagyan natin dyan ABC. And A for age, then B for name, string name, then C for grade, ganon. So, pagka medyo malaki na yung system natin or program, mahirap na siya alalahanin kung ano nga ba ibig sabihin ng A na yun, B or C. Lalo na kapag hindi ka nag-check ng program mo within the month, kung ano mo siya, na-stock mo siya doon, makakalimutan mo na kung ano nga ba itong variable A na to. So, may mga cases na gano'n. Kaya, it's a good practice na pag nagpapangalan tayo ng variable, kung ano yung purpose niya, is, ayun na ipapangalan natin. The next natin is equal. Itong equal na to or assignment operator. So, sa programming, itong equal na to is assignment operator. Ibig sabihin, nag-assign tayo ng value dito sa variable name na age. Ito namang 9 na to is variable. Hindi pala. Value. So, after ng assignment operator, meron tayong value. And then, itong semicolon, ang tawag dito terminator. Ayun ang tawag ko dito terminator, ibig sabihin nun, pambukod dito sa line na to. Ibig sabihin, after nyan, new logic na siya, new program na. So, ito yung data type, yung int, tapos ito yung variable name, assignment operator, value, then terminator. Yan yung sa variable natin, pag-declare ng variable natin sa C#. Yung sumunod naman ay method.
Class pala muna. So, sa class natin is, ito, class. Sa class, nandyan lahat ng program natin. At sabi ko na, parang blueprint ng bahay. Nandun na lahat ng kailangan. Then, next naman is method natin. Ilagay lang tayo ng method. Public static void direct. So, ganito mag-declare ng method sa C#. So, itong void na to, ito naman napapalitan dito sa atong static. Depende na lang sa gusto nung gawin ng method na yon or i-return. So, kapag gusto tayo mag-return ng string, so hindi na to void, ang gawin natin yung string. So, on the next episode ay ito mag-atalakay. Siguro episode 2, 3, or 4 natin to. Then, void greet. Halimbawa ito. Static void greet. Then, natin. Right line. Hello. So, ito, isa na siyang fully functional na method. So, bakit nga ba tayo nagme-method? Nagme-method tayo kasi minsan, yung gusto natin gawin is, ulit-ulit siya in the different part of the program or the system. Ulit-ulit tayo siyang gagawin. Pero, kaya gumagamit tayo ng method para mas madali. For example, ito, console.writeLine. Hello world. Kung anuhin nyo, medyo mahaba na siya. Kung ito lang gagawin natin, for the sake of the argument, tatawag na siya sa program natin ng 10 beses. Pero magkakaiwalay sa part ng programa, hindi yung isa lang. Kasi kung sa isang part na siya tatawagin ng 10 beses, pwede naman tayong gumamit ng loop para pag-atin siya ng 10 beses. So, pagkatawag tayo ng method, ganito lang ang natin gagawin. Pangalan ng method, tapos ganyan. Ang gagawin nitong method na to is mag-display or mag-print ng hello. Kaya kapag nag-run tayo, ayan, hello. Tapos kapag pa natin siya, gusto natin siyang maulit, kusa siyang tawagan sa ibang part ng program yung method na yon. Ganun lang ulit. Ito lang tatawagin natin. Kung yan lang, yung greet, ayun lang itatayot natin para magawa kung ano yung nasa loob ng method na to ng greet. Kasi minsan, sa loob ng, hindi naman minsan, almost every time na magagawa tayo ng method para sa isang system is hindi lang siya isang line ng code. As in, sobrang dami. For example nito, example lang to pasilip lang. Ito yung, nag-check ako nung project ko nung first year kaganina. Ito yung gawa ko nung first year. First year ako second sem sa subject namin na OOP ata. Ay, tama. OOP. Object-Oriented Programming ata to. Or Introduction to Programming. Hindi ko natanda. So, ito. Nasa, this is Java language. Kaya, halos kapala siya C#, pero at the same time, iba. For example, ito natin, itong game panel. Ito. Dito, tinatawag ko lang itong
function na ito, menu.update. Kung makikita nyo, one line lang siya. Ayan, yung menu.update time. Pero pwede punta tayo sa menu. Sa menu, ayan, update. Update na yan. Ay, kung makikita nyo, ang haba na niya. Ayan. Isa pang example natin. Game panel. Sinecheck ko lang ito kanina. Ano pa ba natin? Player update. Ito, player update. So, player update. Update. So, huwag kayong ma-overwhelm sa mga code na to. Kasi, I mean, pag marunong kayo mag-program ng mga simple basic fundamentals natin sa programming, kaya nyo na magawa ng fully functional system. Depende na sa utak nyo. Yan. Hindi pansin yan. Sa may update natin. So, ang program nga pala na ito is itong game. Itong Java na to. Update na yun. Print component. Get box. Basta tingnan nyo. Tulad for example natin, sa isa nating sa isa nating method, ang daming laman. Ayan o. Makita nyo. Ayan. Nasa method siyang spreadsheet, pero ang daming laman. Kaya sobrang hirap naman kung every time na kailangan natin mag-load. Kung every time natin kailangan gamitin tong function ng method na to, itatype pa natin yan lahat. Sobrang pangit nun, tingnan, and nakakahilo na kung ulit-ulit natin itatype. Kasi dito sa program na to, sobrang daming beses ko ito tinatawag, itong load spreadsheet na to. Kaya kung anuhin natin siya, tatawagin natin siya kung hindi tayo magme-method, itatype natin siya isa-isa. Sobrang haba. Haba pa yung code natin. Nakita nyo ang haba na yan? Ang haba na natin mga code. Tapos, yun pa natin? Gaganon pa. Ayun, ang haba na yan. So, kung hindi tayo magme-method, napakahirap nun. Magulo yung code natin. Kaya, minsan, gumagamit tayo ng method para mapalinis yung ating program. Then, ano pa next natin? Ayan, sa next episode natin. Ano nga bang incoming natin? Sa next episode is variables and data types. So, dito papaliwanag yung ng masinsinan or ng in-depth na mas malalim yung variables and data type. Ituturo ko din kung paano mag-store and work with user input. Kasi kanina sa hello world natin, hindi pa tayo nakapag-click ng user input. Then, real examples with different data types, then introduction to console.readline, kung ano nga ba yung console.readline. Then, yun lang, stay tuned, subscribe for the next episode, like and comment, and share with fellow beginners. Thank you. So, ito na end na ating episode 1 ng Introduction to Computer Programming. So, kung medyo ano man yung pag-way ko na pag-discuss, comment nyo lang para mabago ko. So, tulad ng sinabi ko ng episode 0, hindi din ako magaling magsalita and magturo. Kaya, kung ano lang yung pumapasok sa isip ko, sinasabi ko lang. And pag nag-take naman ako ng hindi ko wala akong rehearsal dito sa pagbibideo ko. Kung ano lang lagay pumasok sa isip ko, yun lang. Pangatlong take ko na to.
So, first day ko ata no episode 1 is July 20, 23. Then, sumunod dun, August 2. Then, ngayon, August 15. So, patantay ko na to na episode 1. Yun lang, and thank you. Subscribe and share sa ating channel.